napapansin, mga bulaklak ay magkakawangis, mga dahon ay magkakahugis. Hindi mo ba naitatanong, mundo'y may ayos na sinusundan, sa math ninyo yan malalaman. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, tuklasin ang math sa buhay natin. Dali na, mag-math na tayo. Mga number at mga signs, di dapat katakutan. Ito ay mga simbolo ng gusto nating sabihin at malaman. Kaya sila'y kaibiganin at kayo'y magtataka, mundo'y mas mauunawaan. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, tuklasin ang math sa buhay natin. Dali na, mag-math na tayo. Halina, sumama na kayo, maglakbay, mag-enjoy, maglaro, analisin, maging makinig. Yolo, anong ginagawa mo? Eto, sinusubukan kong makabuo ng 7 litro ng tubig gamit lamang ang 2 panukat. Pwede ba yun? Ewan, pwede daw eh. Oh, ano pang ginagawa niyo dito sa labas? Tayo ay magkaklase na. Ma'am, tanong lang, posible ba talagang makabuo ako ng 7 litro ng tubig gamit lamang ang 2 panukat na ito na may sukat na 11 litro at sa kabila naman po ay mayroong 5. Hay nako, tamang-tama. Yan ang pag-uusapan natin sa bagong tatalakayin natin ngayong araw, kaya naman tayo ay pumasok na. Tara na. Okay, magandang umaga, class. Magandang umaga din po, ma'am. Magsipo muna kayo. Okay, magsimula na tayo. Pero bago magsimula ng ating talakayin, kapag pa kayo nagkakaproblema, ano yung mga solusyon na inyong ginagawa? Ma'am, Okay. di na namin ito ang problema, ma'am. Masakit kasi sa ulo. Okay. Inaalam lang po namin yung problema, tapos nag-iisip pa kami ng posibleng solusyon. Kaya po kayo natanong tungkol doon dahil mapapag-usapan natin ito sa ating aralin ngayon na kung saan is maaari itong makatulong sa atin sa pagsolusyon ng ating mga problema. At ito nga ay kilala or tawag na Polya's Method. At mapapag-aralan din dito ang iba't ibang estratehiya. May mga ideya ba kayo patungkol dito? Sige, ikaw muna binigay. Just and check po kung saan puhulan po namin yung mga posibleng sagot hanggang sa maging tama. Okay. Sige, ikaw po. Ma'am, working backwards po, kung saan magsimula po kami sa hulihan at babalikan po namin yung mga iba't ibang given upang malaman namin yung kasagutan. Okay, tama. Sige, ikaw, Miss Lavera. Pwede rin po yung eliminating possibilities. Madalas ko po kasi gamitin sa exam yun eh. Aba, mukhang nakapagpasa na kayo. Tama ang inyong mga naging sagot. Pero ngayon, mas papaliwigin pa natin at ipapaliwanag ko pa sa inyo kung ano nga ba ang Polya's Method. Ang Polya's Method ay nagmula kay George Polya at siya ay kilala bilang father of modern problem solving. Ayon kay George Polya, ang unang hakbang sa Polya's Method ay ang unawain o intindihin ang problema. Sa hakbang na ito, kailangan nating klaruhin ang detalye ng problema at isulat ito sa kung paano natin ito naunawaan. Ang ikalawa naman ay devise a plan o magsagawa ng plano. Dito sa hakbang na ito, ano ang mga naiisip niyong posibleng strategiya na maaaring makatulong sa pagresolba ng problema? Ang ikatlong hakbang naman ayon kay George Polya ay ang pagsasagawa ng plano. At ang pinakahuli naman ay ang pagbabalik tanaw. Sa pagbabalik tanaw, matapos isagawa at masolusyonan ang problema, kinakailangan natin i-review ang solusyon at para matukoy na rin kung tama ba ang ating ginamit na formula. Oh, may naintindihan ba kayo? Opo, ma'am. Ang mga nabanggit niyong estratehiya kanina ay tama, pero ang pag-uusapan natin ngayong araw ay ang experiment strategies. Ang
ito ay pinakang pangkaraniwang ginagamit dahil mas madali itong gamitin upang masolusyonan ang problema. Maaari tayong gumamit ng mga imahe o di kaya tayo mismo ang gagawa kaysa isipin lamang ito. Sa experiment, maaari nating ulit-ulitin ang proseso hanggang sa makukuha natin ang pinakang sagot. Ay hala, kulang tayo sa oras. Pero bago tayo magpaalam sa isa't isa, bibigyan ko muna kayo ng gawain patungkol sa experiment strategies. Anong gagawin natin? Paano kung pagsamasamahin natin? Kaya nga, para maayos nating mapaliwanag kay Ma'am bukas. 15 minuto siguro ang pinakamabilis na oras. Kulang. Ay nako, gamitin na lang kaya natin yung Polya's method. Yung tinuro kanina ng mga organo, yung experiment. Magandang umaga! Magandang umaga, ma'am. Dito po na kayo. Mga bata, nasagutan niyo ba ng maayos ng pinapasagutan ko sa inyo kahapon? Opo. O sige nga, paano niyo nakuha ang inyong sagot? O sige, Piolo. Bago ko po ipahayag ang aking kasagutan, hayaan niyo po muna ako basahin ng problema. 4 people need to cross a bridge at night, but there's only one flashlight and the bridge can only hold 2 people at a time. Each person walks in a different speed. One takes 1 minute, another takes 2 minutes, another takes 5 minutes, and the slowest takes 10 minutes to cross. If 2 people cross together, they must walk at the slowest person's pace. And the flashlight must always be carried when crossing. What is the fastest time in which all 4 people can safely cross at the bridge? Bilang unang hakbang, kailangan muna nating alamin kung ano nga ba ang pinakang problema. Ayon dito, kailangan tumawid ng 4 na tao sa isang madilim at delikadong tulay sa pinakamabilis na oras na kaya nilang dalhin. Ngunit, hindi lamang dito nagtatapos ang problema. Kailangan nating tandaan na una, magkakaiba ang oras na ginugol ng bawat isa sa pagtawid ng tulay. Pangalawa, iisa lamang ang flashlight na maaari nilang gamitin. Pangatlo, hanggang 2 tao lamang ang maaaring tumawid ng tulay ng magkasabay. At dahil kailangan bumalik ng ilaw sa kabilang parte ng tulay, may isa na kailangan bumalik upang hiatid ang ilaw at maging gabay ito para naman doon sa mga natira. Pang-apat, sa 2 tao na tatawid ng magkasabay, ang may pinakamabagal na oras ang siyang susundin. Para dito, gagamit tayo ng experiment strategy upang sagutin ang tanong na ilang minuto nga ba ang pinakamabilis na maaari gugunin ng 4 na tao sa pagtawid ng tulay. At ngayon naman ay gagawa tayo ng palatandaan na A, B, C at D bilang kumakatawan sa 4 na taong tatawid ng tulay. Si A na may kakayahang tumawid sa loob ng 1 minuto, si B sa loob ng 2 minuto, si C naman sa loob ng 5 minuto, at si D naman sa loob ng 10 minuto. Nagkaroon kami ng iba't ibang hypothesis na aming ginamit sa unihang parte ng pagsagot ng problema. Una, patatawirin natin na magkasabay si A at si B bilang sila ang may pinakamabilis na oras ng pagtawid. At dahil mas mabagal si B kesa kay A, ang oras ni B ang ating susundin na may 2 minuto. At dahil kailangan bumalik ng flashlight, kailangan natin gamitin si A dahil siya ay mas mabilis kesa kay letter B. Sa gayon, ay meron tayong 3 minutong kabuuan. 2 mula kanina nung pagtawid ni A at B, at 1 minuto naman pagbalik ni letter A.
Para isang bagalan na lang, pagsasabayin natin si letter C at letter D na may pinakamabagal na oras. At dahil si letter D ay may mas mabagal na oras kaysa kay letter C, ang oras na gagamitin natin ay ang kay letter D na bumubugol ng 10 minuto. Bali sa kabuuan, magkakaroon na tayo ng 13 minuto. Tanging si letter A na lamang ang hindi kakatabi. At dahil hindi naman natin pwedeng gamitin si letter C at si letter D, ang maaari na lamang natin gamitin para sunduin si A ay si letter B. Dahil siya ang may pinakamabilis na oras na ginuhugol sa pagtawid. Magkakaroon na tayo ng kabuuang 15 minuto na gugugulin ni letter B sa pagtawid upang sunduin si letter A. Sabay ulit na tatawid si letter A at si letter B sa kabilang parte ng tulay na gugugol muli ng 2 minuto at sa kabuuan ay magkakaroon tayo ng 17 minuto upang makatawid ang 4 na taong ito sa tulay. Sa kabuuan, magkakaroon sila ng 17 minuto kasi nagugugulin nila sa pagtawid ng tulay. Bale, 2 plus 1 plus 10 plus 2 plus 2 is equals to 17. At yun ang pinakamabilis na minuto na maaari nilang gugulin upang makatawid ng tulay. Mahusay! Masaya ako na naunawaan ang ating aralin ng isang araw. Ang gagaling niya talaga. Kaya naman, may panibago ulit kayong gagawin. Mama!